Kabanata 221. Norbert Octavius. Nagkaroon ng kaguluhan ng sabihin ng mga salitang iyon. Parang sumabog ang utak ni Winifred Zia habang nakatayo sa stage. Ang gulo ng utak niya. Titir Summers ang nakipagtalik sa kanya 6 na taon na ang nakararaan. Paano kaya naging pulubi ito? Malinaw na may nagtatangkang siraan ang kanyang sinasadya. Pakiramdam ni Winifred ay para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi niya inaasahan na may taong magiging ganito kabisyo at aabot sa ganito. Si Winifred ay may hindi nalutas na mga emosyon tungkol sa insidente na nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Bagamat alam niyang may sadyang nag-aayos sa kanya, nag-freeze siya sa pwesto na parang hindi gumaganang makina. Ang reaksyon ni Winifred ay lubhang hindi kanais-nais dahil, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kanyang unang reaksyon ay dapat natanggihan ang akusasyon kung ito ay talagang katha. Ngunit ngayon, nang walang rebuttal, tila posibleng tahimik na umamin si Winifred sa akusasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng pulubing ito. Biglang maraming kamera ang nakatutok kay Winifred para kunan ng reaksyon. Muli, ang pulubi ay patuloy na sumisigaw ng galit. Winifred Zia, 6 years ago, sabi mo gusto mo ako dahil gwapo ako at nagpumilit na makitulog sa akin. Tinabi mo pa na pananagutan mo ako. Sa huli, tumakas ka pagkatapos matulog sa kanya. Pagdating ko para hanapin ka. Nalaman kong nakisama ka pala talaga sa ibang lalaki, paano ka walang awang babae, pagkatapos kong malaman na pinanganak mo na ang anak ko, hinanap kita ulit para putulin ang 2 kong daliri. Ang pulubi ay parang tunay na nalulungkot nang sabihin niya ang mga bagay na ito. Kung babae siya at lalaki si Winifred, para siyang babaeng iniwan ng walang pusong lalaki. Ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay malamang na sapat na para sa Oscars Academy Award. Pagkatapos ng kanyang mga paliwanag, lahat ng kamera ay nakatutok na sa kanya. Sir, nagsasabi po ba kayo ng totoo? Nakatulog ba talaga si Winifred Zia sa iyo 6 na taon na ang nakalipas? At saka, may kinuha ba talaga si Winifred para putulin ang 2 daliri sa kanang kamay mo? Sunod-sunod na tanong ng isang grupo ng mga reporter habang tila natural na sumagot ang pulubi. Ang mga salitang ginamit niya at ang mga emosyong ipinahayag niya ay tila totoo sa kanya. Tama. Ako ang pulubi na nakipagtalik kay Winifred Zia 6 na taon na ang nakararaan. Bawat salita na sinabi ko ay totoo. Isinusumpa ko, kung alinman sa mga ito ay hindi totoo, tatamaan ako ng kidlat, sabi ng pulubi. Boom! Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan habang ang mga tao ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Kaya, totoo ang mga chismis tungkol sa magulo na buhay ni Winifred at ang kanyang iskandalo sa pakikipagtalik sa isang pulubi upang masiyahan ang kanyang mga sexual na pagnanasa. Ang iba pang mga chismis ay dapat na lahat ay totoo rin. Paano nakayuko ang babaeng ito? Ngayon, nagpakita na talaga itong pulubi. Totoo ba talaga ang lahat? May kumuha kaya sa pulubi na ito para maglagay ng on-air show? Isang palabas. Hindi ka taga Con City. Siguradong wala kang alam ng lahat ang nangyari sa pagitan niya at ng isang pulubi 6 na taon na ang nakakaraan. Tsaka tignan mo yung kamay ng pulubi. Kulang talaga ng 2 daliri. Take kaya yon. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga komento. Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik si Winifred sa kanyang katinoan sa entablado. Ang mga bagay na sinabi ng pulubi ay sadyang hindi totoo. You have made it all up. I don't know who you are at all, galit na sigaw ni Winifred habang tinuturo ang pulubi. Sa sandaling ito, nakita ni Frankie Tanner ang bintana ng pagkakataong tumayo at tumawa ng malakas. Miss Winifred, dapat managot ka sa mga kilos mo. Do you dare deny what happened? 6 na taon na ang nakalipas, nakipagtalik ka sa isang pulubi. The fact na napilitan kang tanggihan ang kasal kasama ang prestihiyosong pamilyang Hill ay hindi eksakto, isang sikreto. Ngayon, ang ama ng iyong anak ay dumating na para sa iyo walang pusong babae, sabi ni Frankie. Ikaw kasi. Kinuha mo itong pulubi para i-frame ako, sabi ni Winifred. Miss Zia, wala kang patunay dyan. Please don't blindly accuse me. Hindi ko lang natiis na panoorin ang inaasal mo at nagpas siyang magsalita sa ngalan ng hustisya, sabi ni Frankie bago lumingon sa mga kamera nang nakangiti sa kanyang mukha. Bago ito, noong ang Autumn Field Group at ang Feather Group namin ay nakikipagkompetensya online, may naglantad sa kanyang dirty little secret. To be honest, hindi ako masyadong naniwala sa narinig ko. Pero ngayong nagpakita na ang lalaking ito, meron matibay na patunay. Hindi ko maiwasang maniwala na totoo ang lahat ng ito, Miss Zie.
Iminumungkahi ko na ay dismiss mo kaagad ang pagpupulong ng tatak na ito at dalhin ang iyong pulubing asawa upang makilala ang iba pa sa iyong pamilya. Namutla ang mukha ni Winifred. Samantala, itinulak ng pulubi ang mga security guard at mga empleyadong nakapaligid sa kanya nang magsimula siyang maniningil patungo kay Winifred. Winifred, ngayong presidente ka na ng isang malaking kumpanya, I'm not good enough for you. I don't want to keep bugging you, but it's been 6 years. My daughter is turning 6 very soon. Can you do isang pabor sa akin sa pamamagitan ng pagpayag na makilala ko ang aking anak na babae minsan? Sabi ng pulubi bago lumuhod. Nagsimula na siyang magkautaw kay Winifred. Matapos marinig ang malalakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang noo sa lupa, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang noo. Si Winifred ay nanginginig sa buong katawan at sa sandaling ito siya ay nawala ng salita. Si Frankie Tanner, na sinundan ni Bobby Ledger, ay sumugod at nagsimulang sumigaw. Naaawa ako sa lalaking ito. Miss Zia, ang anak niya lang ang gusto ng lalaking ito. Napakalupit mo ba para tanggihan siya ng ganoong kaliit na kahilingan? Look at him. Kung paulit-ulit niyang hinahampas ang ulo niya sa lupang ganyan, mamamatay siya. I-click, i-click, i-click. Nakatutok ang mga kamera sa paligid sa pulubi at kinuha na ng mga larawan. Kasabay nito, maraming mga tao na may kanilang mga telepono, kinukunan ang eksena. Ang mga bagay ay ganap na wala sa kontrol. Nakapatong pa rin ang ulo ng pulubi sa lupa habang nakayuko, may dugo sa mukha. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Winifred Zia, please, I'm begging you. I have no other requests than to see my daughter. Please, patuloy ng pulubi. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang kumikilos ang pulubi, bigla siyang tila may napansin. Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan niya. Baka sa mukha niya ang matinding gulat at takot. Nilampasan niya si Winifred sa isang lalaki na nakatayo di kalayuan sa likuran niya. Ang taong ito ay parang demonyo na may malamig na ekspresyon sa mukha. He was lip-speaking. Nagkataong marunong magliprid ang pulubing ito. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang pulubi. Torbert, Octavius, kung patuloy mo akong sinisiraan at ang misis ko dito, dudurugin ko ang bawat buto mong katawan. Kabanata 222. Nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari. Yari. Sa sandaling ito naramdaman ng pulubi na para siyang nahulog sa malamig na lawa. Subconsciously, kinusat niya ang kanyang mga mata dahil akala niya ay nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Summers. Dear Summers. Matapos suriin ng ilang beses, sa wakas ay natiyak na niya ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Siya talaga si Dear Summers. Matagal nang magkakilala ang dalawa. Tsaka sa itsura ng pulubi, parang takot na takot siya kay Dear. Kasabay nito, nagbahagi ang dalawa ng kakaibang paraan ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng paggalaw ng kanilang mga labi. Torbert Octavius, ayusin mo ito ngayon. Kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Pinibigkas ni Tyr ang mga salita habang ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang malungkot. Nanginginig si Torbert at namutla ang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga tao sa paligid ni Torbert ang pagbabago sa kanya. Kaya naman, lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagtataka sa kanilang mga mata. Naguguluhan din si Frankie Tanner kung bakit hindi tinutuloy ng pulubi na ito ang ginagawa at nagkunwaring casual na lumapit sa pulubi. Don't you worry about this, my friend. Maraming tao sa tabi mo ngayon. We'll make things right for you, sabi ni Frankie bago siya lumingon para tingnan ang mga tauhan ng media sa paligid niya. What do you think, everyone? We should demand justice for our friend over here. Winifred Zia, ikaw hindi dapat masyadong malupit. Ang gusto lang ng lalaking ito ay makita ang kanyang anak na babae. Hindi ka ba papayag sa ganoong simpleng kahilingan? Malakas na sabi ni Frankie. Tumayo si Winifred sa tabi ng conference table. Siya ay ganap na nawala para sa mga salita. Samantalang si Tyr na nakatayo sa likuran niya ay lalong sumimangot. May malinaw na nakamamatay na hangarin na nagmumula sa kanyang katawan. Nalanghap ni Torbert ang malamig na hangin. Sa wakas, nakaisip siya ng solusyon. Bigla siyang napatayo mula sa pagkakaluhod na nagpasindig sa lahat ng tao sa paligid niya. Right after that, nag-arte siya na parang babae at kinuyam ang katawan niya sa malandi. Sa katunayan, pinagdugtong niya ang kanyang hinlalaki at gitnang daliri sa iba pang mga daliri na nakaturo.
Kuya Frankie, kamusta ang performance ko ngayon? Nagustuhan mo ba? Kung sa tingin mo ay maganda ang performance ko, kailangan mong maglinis mamaya at hintayin mo ako sa bahay. Sabi mo napakaamo ko kagabi. Tonight, let me show you my wild side, sabi ni Torbert bago niya mabilis na idiniin ang katawan niya kay Frankie at sinimulang hawakan ang dibdib ni Frankie gamit ang kanyang hinlalaki at gitnang daliri. Sandaling tumahimik ang buong lugar. Maraming tao ang lumitaw na labis na nagulat at pagkaraan ng ilang sandali, labis na naiinis. Bakla ba talaga ang batang presidente ng Feather Group? At gusto pa niya ang mga pulubi. Ano ito? This is absolutely disgusting. I can't believe what I'm seeing. Ang mga kamera ay nag-click palayo. Mga media crew, kayong lahat, mabilis na ituro ang inyong mga kamera sa ganitong paraan. Nakakalokang balita ito. Maraming camera lens at cellphone lens ang nakatutok kay Frankie Tanner at Torbert Octavius ang mga larawan nila na patuloy na kinukunan. Noon, hindi pa rin nagre-register sa isipan ni Frankie kung ano ang nangyayari. Ang kanyang katulong na si Bobby Ledger ay tila natulala habang nakatayo. Masyadong biglaan ang lahat na hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon. Naayos nila ang lahat ng perpekto. Bakit biglang gumawa ng hindi inaasahang bagay ang pulubing ito? Sa wakas, natauhan si Frankie. Tinubukan niyang itulak palayo sa kanya si Torbert na nakadikit sa katawan sa puntong ito. Gayunpaman, si Torbert ay nagpagulong-gulong sa kanya na parang pugita at hindi bumitaw. Inilabas pa ni Torbert ang kanyang naninilaw na ngipin at paulit-ulit na sinubukang ailapit ang kanyang bibig kay Frankie. Nang maamoy ni Frankie ang nakasusuklam na amoy, muntik na siyang mahimatay. Frankie, what are you doing? I acted just as you told me that. Kung ano man ang hilingin mo sa akin para akusahan si Winifred, ginawa ko ang lahat. Bakit ka ba nagkakaganito? Nasusuka ka ba sa akin? You're making me napakalungkot kagabi, napakaamo mo sa akin, sabi ni Torbert. Hindi lang sina Frankie at Bobby ang nakaramdam ng pagtusok ng kanilang anit, kundi pati na rin ng mga tao sa kanilang paligid. Ilayo mo sa akin, I don't know who you are. Stop spewing nonsense. Let go. Let go of me. Pilit na sigaw ni Frankie habang pilit na lumalaban. Tinubukan ding hilahin ni Bobby si Torbert palayo sa kanya. Ngunit kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas, tila hindi nila matitinag si Torbert. Nag-click ang mga kamera sa paligid nila. Kasabay nito, nagsimulang magsalita si Henry Walker at ang ilang iba pang mga tao. Ito ay nakakagulat na balita. Gusto talaga ni President Tanner ang mga lalaki. Ano pang hinihintay nyo? Bakit wala kayong pagkakataong makapanayam itong pulubi? Biglang may nakatutok na microphone kay Torbert. Sir, mayroon ka ba talagang hindi nararapat na relasyon kay President Tanner? At saka, tinanggap ka ba ni President Tanner para guluhin ang conference ng Autumn Field Group? Ibig sabihin walang nangyari sa inyo ni Miss Winifred. Lahat ng iyon ay pinag-ayos ninyo ni President Tanner noon pa man. Ang mga reporter na inupahan ni Henry ay agad na nagtanong ng maraming diretsong tanong. Ginamit nila ang pagkakataong ito para ipagtanggol si Winifred. Yeah, I'm here today because Frankie asked me to be here. Tinabi niya na ninakaw ni Miss Winifred from Autumn Field Group ang online profits ng kumpanya niya. Kaya naman, gusto niyang sirain ang reputasyon ni Winifred noong conference ngayon. Since Frankie asked me to do ito, kailangan kong gawin ito para suportahan siya. Ano sa palagay mo? Umirap si Torbert. Nagulat ang mga reporter sa paligid niya. Nagsimula siyang kutsain ng mga tao. Pulubi, ang galing ng acting mo kaya halos lokohin mo kaming lahat. Karapat-dapat kang manalo ng Oscars Academy Award para sa iyong kakayahan sa pag-arte. I'm sure maganda ang gagantihan ng Frankie mo mamaya. Nagsimulang masayang tumawa si Torbert bago siya tumingin kay Frankie. Frankie, tignan mo, sabi nila, napakahusay kong gumanap. Hindi naman kita binaygo, di ba? Ngayong gabi, hindi mo rin ako dapat bibigwin, sabi ni Torbert bago niya direktang itinulak si Frankie sa lupa. Frankie, ipakita natin sa kanila kung gaano tayo ka-in love, sabi ni Torbert. Bilis, mga kamera, kumuha ng malapitan. Muli na namang narinig ang boses ni Henry. Nakatutok ang mga kamera at cellphone kay Frankie at Torbert. Habang ang ilan ay mabilis na kumuha ng mga larawan sa kanila, ang iba ay gumagawa ng mga live stream. Si Frankie Tanner, inipit sa lupa ni Torbert Octavius, parang gumuho ang buong mundo sa paligid niya. Siya ay nakakaranas ng isang kumpletong pagkasira. Sa
Sa sandaling iyon, idiniin pa ni Torbert ang kanyang bibig kay Frankie. Sa sumunod na segundo, lumaki ang mga bisperas ni Frankie at siya ay nahimatay agad. Kabanata 223. Bugbugin si Torbert Octavius. Ang sumunod na nangyari ay ganap na magulo. Ngayon, ang batang presidente ng Feather Group ay naging lubusang kasumpa-sumpa. Ang nakakagulat na balita ay umabot sa internet. Kawakas, lumabas ang katotohanan na si Frankie Tanner ang kumuha ng pulubi para kumilos at sirain ang reputasyon ni Winifred Zia. Matapos madala ang walang malay na si Frankie, nagpatuloy ang komperensya. Dahil sa agents yung nakuha ng insidenteng ito. Hindi lang hindi naapektuhan ang komperensya ng Autumn Field para sa kanilang bagong inilunsad na brand, ngunit ang bagong brand ng Autumn Field ay nakatanggap pa ng higit na atensyon. Ngayon, ang kanilang online at offline na presensya ay lubos na napatunayan. Ang langit ay ang limitasyon para sa Autumn Field. Ngayon, ang Autumn Field Group ay nakahanda na bumili ng bagong kapirasong lupa na itatayo ng gusali bilang aming punong tanggapan. Higit pa rito, nakipag-ugnayan ang Autumn Field sa City Center ng Con City at sa iba't ibang tindahan itatag ang aming mga opisyal na offline na tindahan. Pagdating ng panahon, sari-saring aktibidad ang gagawin, sana maaari kayong lahat na pumunta at suportahan kami, sabay na sinabi ni Winifred sa komperensya. Ang buong komperensya ay naisagawa ng lubos na matagumpay, at ito ay bahagyang naiugnay sa banal na tulong ni Frankie. Pagkatapos ng komperensya, basang-basa si Winifred sa pawis. Habang naglalakad siya sa likod ng entablado, gumugulo pa rin ang isip niya. Asawa ko, napakahusay mo ngayon. Pinabati kita sa matagumpay na paggawa ng unang hakbang, sabi ni Tyr. Biglang sumubsob si Winifred sa mga bisig ni Tears na tila hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Tungkol saan ito, Winifred? Tanong ni Tyr na nagulat sa reaksyon niya. Biglang umiyak si Winifred sa sobrang lungkot. Hubby, takot na takot ako kanina. Yung pulubi. Tigaw ni Winifred. Let's stop talking about it. It's all in the past now, sabi ni Tyr habang marahang hinihimas ang likod ni Winifred. Sabi ko sa'yo, I will always be your strongest supporter, he added. Kanina, nakita ni Tyr ang reaksyon ni Winifred nang mabanggit ang mga akusasyon sa kanyang ginawa 6 na taon na ang nakakaraan. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang reaksyon nito. 6 na taon na ang nakalilipas, namuhay si Winifred na parang isang prinsesa, at nagkaroon siya ng kapansin-pansin at kapansin-pansing buhay. Gayunpaman, dahil sa nangyari noong gabing iyon, nabaligtad ang kanyang buhay. Sa sumunod na 6 na taon, dinanas ni Winifred at ng kanyang anak na babae, si Blair Zia, ang lahat ng uri ng paghihirap. Ngayong nakabalik na si Tyr, sinigurado niyang makakatayo ulit si Winifred sa kanyang mga paa. Ngunit hindi nabura sa puso ni Winifred ang masasakit na nakaraan at ang metaphorical na peklat. Labis ang pasasalamat ni Tyr na tahimik na tiniis ni Winifred ang lahat ng paghihirap na ito sa nakalipas na 6 na taon habang hinihintay niya itong bumalik. Nagpasalamat siya sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng napakabuting asawa. Nanumpa si Tyr na poprotektahan niya si Winifred para sa kanyang buhay anuman ang mga hamon na kanilang haharapin. Medyo malamig ang gabi noon. Sa rooftop ng isang malaking gusali, nakatayo si Tyr sa gilid nito habang iniinda niya ang simoy ng hangin sa gabi. May nakapatay na ekspresyon sa mukha niya. Tumayo si Torbert Octavius sa likuran niya. Hehe. Summers. Tyr Summers. Maganda ang performance ko ngayon. Diba? Torbert smiled very awkwardly as parang natatakot ang boses niya. Biglang tumalikod si Tyr at sinipa si Torbert sa ibabang tiyan. Napilitan si Torbert na umatras ng ilang hakbang habang hawak niya ang kanyang ibabang tiyan, at isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Napakalakas ng pulubi na ito. Maging si Matthew Collins ay mapapalipad din dahil sa lakas ng pagsipa ni Tyr. Tyr, paano mo ako nasisipi? Napahungol si Torbert, halos kagaya ng gagawin ng isang asawa kapag sinampal ng kanyang asawa. Lalong nagalit si Tyr nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Torbert. Hindi lang kita sisipain, kundi papatayin din kita, itingal ni Tyr bago niya itinaas ang kamao at sinimulang suntukin si Torbert. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kanina mo pa ako sinipa. Wala na akong ibang utang sa iyo. Kung patuloy kang lalapit sa akin, lalaban ako, sabi ni Torbert matapos makabawi sa gulat. Humisi si Tyr. Labanan mo ako. Sa tingin mo matatalo mo ako. Dahil doon, pinaulanan ng mga kamao ni Tyr si Torbert na parang bagyo. Tama si Tyr.
Lumaban man si Torbert ay hindi niya magagawang talunin si Tyr na napakabilis ng kidlat na sumusuntok sa kanya. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Torbert ang mga pag-atake ng maayos. Kahit sobrang bilis ni Tyr ay hindi pa rin siya makatama. Si Torbert sa loob ng maikling panahon. Lumipat si Torbert na parang unggoy na flexible na lampas sa imahinasyon ng isang tao. Bukod dito, napakabilis niya na anumang paggalaw na ginawa niya ay nag-iiwan ng after image sa kalangitan sa gabi. Nag-away silang dalawa sa rooftop at tuluyang naging engrossed. Diretso pang ang tumalon si Torbert mula sa rooftop ng isang building papunta sa isa pang building at sumunod naman si Tyr sa likod niya. Ang dalawa sa kanila ay tila magaan na parang balahibo, tumatalon sa rooftop na parang mga superhuman sa gabi. Kawakas, naabutan ni Tyr si Torbert at sinuntok ito sa likod. Nakatayo si Torbert sa gilid ng rooftop sa isang gusali, sinusubukang tumalon sa rooftop ng isa pang gusali, ngunit pinalipad siya ng suntok ni Tyr patungo sa tapat ng gusali. Malakas na bumagsak si Torbert sa lupa at bago pa siya makatayo ay bumababa na si Tyr mula sa ere. Bang bang bang! Hindi mabilang na suntok ang nagpaulan sa katawan ni Torbert na parang bagyo. Run! Why don't you run? Hindi ka ba nag-claim na ikaw ang Diyos ng hangin? Akala mo ba hindi kita maaabutan? Anak ng tupa. Akala mo ba talaga, ikaw ay whispering wind? Bang bang bang! Sa loob ng ilang segundo, nakarating na si Tyr nang hindi bababa sa 100 suntok kay Torbert. Kahit na ang isang freak na tulad ni Matthew ay bagsak na sana ni Tyr sa napakaraming suntok, ngunit kakayanin ni Torbert ang mga pag-ataking ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa mahigit 100 suntok na ibinato sa kanya, nagtamo lamang siya ng ilang panlabas na sugat. Gayunpaman, ang sakit ay hindi maiiwasan. Sa tuwing maghahadjust ng suntok si Tyr, napapasigaw si Torbert sa sakit. Sa huli, hindi na kinaya ni Torbert. Kahit sobrang tatag niya, hindi niya nakayanan ang nakakasakit na palo ni Tyr. Walang magawa si Torbert kundi humingi ng awa. Tyr, you psychopath, gusto mo ba akong bugbugin hanggang mamatay o ano? Nakalimutan mo na ba ang gabing iyon? Nasa ilalim tayo ng tulay, giniginaw at gutom. Nagkasakit ka at muntik nang mamatay sa lamig. Inubad ko lahat ng damit ko para may naitan ka, at yun lang ang dahilan kung bakit ka nakaligtas sa gabing iyong Tyr, you ungrateful, sabi ni Torbert. Ano, nasambit ni Tyr nang maramdaman ang pag-iinit ng kanyang anit. After so many years of not seeing each other, sobrang nakakadiri pa rin ang lalaking ito. Sa huli, tumigil si Tyr sa pagsuntok kay Torbert. Napatingin siya kay Torbert na nakahiga sa lupa at bagbog ang mukha. Sa sandaling ito, sumili sa mukha ni Tyr ang isang pinakahihintay na ngiti. Kabanata 224. Ang pagtatrabaho ay hindi isang opsyon. Matapos ang brutal na bugbugin si Torbert Octavius, hindi na nakaramdam ng galit si Tyr Summers gaya ng dati. Inabot niya si Torbert at tinulungan siyang tumayo mula sa lupa. Akala ko pumunta ka sa ibayong dagat kasama ang matandang pulubi. Bakit ka biglang bumalik sa Celestial Empire? At paano naging asawa mo si Winifred Zie? Tanong ni Torbert. Si Torbert ay itinuring na matandang kaibigan ni Tyr sa loob ng maraming taon. Ilang taon na ang nakalilipas, nang si Tyr ay pinatalsik mula sa pamilyang Summers, siya ay naging pulubi at nauwi sa pamamalimo sa mga lansangan ng Con City sa Riverdale. Ang unang naging kaibigan niya ay si Torbert. Si Torbert, na 3 taong mas matanda kay Tyr, ay binugbog si Tyr ng masama sa isang tinapay. Pagkatapos ng away, naging magkaibigan ang dalawa. Magkakaibigan din sila na magkasamang nagdaan sa hirap at ginhawa. Noon, magkasama silang namamalamow sa mga lansangan, sabay na natutulog sa ilalim ng mga tulay, at sabay silang hinabol ng mga ligaw na aso sa lansangan. Tama si Torbert. Isang gabi, nagkasakit si Tyr at nagkaroon ng mataas na lagnat. Ang kanyang katawan ay nagyayelo, at siya ay muntik ng mamatay. Si Torbert ang naghubad ng lahat ng damit niya at isinuot kay Tyr. Nang muntik ng mamatay si Tyr, niyakap ni Torbert si Tyr sa kanyang mga bisig para mabuhay si Tyr. Hindi dapat isipin ng isa na nakakadiri iyon. Sa ilalim ng matinding mga kalagayan, makikita lamang nito kung gaano katibay ang kanilang baklad na magkakapatid. Ang totoo ay inamin ni Torbert na siya ay bakla. Hanggang ngayon, nalilito pa rin si Tyr sa sexual na oryentasyon ni Torbert. Minsan, pakiramdam ni Tyr na nagbibiro lang si Torbert pero minsan, nararamdaman niyang kakaiba ang tingin ni Torbert sa kanya.
Noong araw, nagpunta kami ng matandang pulubi sa ibang bansa at doon gumawa ng pangalan, sabi ni Tyr. Oo. Kaya bakit ka nagugat sa Con City? Tanong ni Torbert. Naaalala mo ba noong gabing dinukot ako mahigit 6 na taon na ang nakalipas? Tanong ni Tyr. Nagulat si Torbert. Of course, I remember. Noon ang gabing bumalik ka at nagkasakit ng malubha na may mataas na lagnat. Muntik ka nang mamatay, tumango siya at sinabi. Pumalaklak si Tyr. Actually, nawala ang virginity ko nung gabing yon. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Torbert at baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Tinabi mo sa akin noong panahong dinukot ka bilang isang eksperimentong paksa ng tao at halos maalis ang iyong mga organo. Pagkatapos noon, nakatakas ka at bumalik. Nagsinungaling ka sa akin. Talagang lumabas ka para makipagtalik, sabi ni Torbert. Medyo awkward na napakamot ng ulo si Tyr. Masyado pa akong bata at mahirap pag-usapan ang mga bagay na ito noon. Ibinigay ni Tyr kay Torbert ang buong pagsasalaysay ng kanyang pakikipagrelasyon kay Winifred at ng kanyang sariling mga karanasan sa ibang bansa. Pagkatapos, pareho silang natahimik ng matagal. Maya-maya, si Tyr na ang bumasag sa katahimikan. Torbert, noon, nakilala namin ang matandang pulubi at magkasamang natuto sa kanya. Nang maglaon ay hiniling niya kaming pumunta sa ibang bansa kasama siya, bakit ka tumanggi? Namuhay ka ba bilang pulubi all these years? Tanong ni Tyr. Si Torbert ay naging mas seryoso kaysa dati. I have my reasons, Tyr. Everyone has a different fate. Perhaps, you can say that I don't like foreign countries. I still like this place more, he said. To be more specific, si Tyr at Torbert ay hindi lang best buddies na pinagdaanan ng hirap at ginhawa. Kundi mga alagad din sila ng same teacher dahil nakilala nila ang matandang pulubi noon at maraming natutunan sa kanya. Noong panahong iyon, mas talented si Tyr kaysa kay Torbert. Kaya naman, sa tuwing inaaway sila ng matandang pulubi, binubugbog ng masama ni Tyr si Torbert. Dahil dito, na-trauma pa rin si Torbert kay Tyr hanggang ngayon. Ito ang dahilan kung bakit si Torbert ay tila natatakot at natigilan ng una niyang makilala si Tyr pagkatapos ng mahabang panahon. Nang maglaon ay nagpa siya ang matandang pulubi na dalhin sina Torbert at Tyr sa ibang bansa, tinanggihan siya ni Torbert. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Tyr kung bakit ganoon ang naging desisyon ni Torbert. Dahil ayaw sabihin ni Torbert sa kanya, hindi na kailangang magtanong si Tyr. Anong coincidence? Paano mo napunta kay Frankie Tanner? Nililigawan mo ba talaga siya? Pero ni Tyr habang nakatingin kay Torbert with a half-hearted smile. Tumikim si Torbert. Sa tingin mo ba magugustuhan ko ang isang kasing pangit niya? Sa katunayan, nagkataon lang. Nahanap niya ako sa lansangan. Hindi ako makapaniwala kung gaano kaganda ang takbo ng tadhana minsan. Pumalaklak si Tyr. Ano ang susunod mong plano? Tanong niya. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Sanay na akong mamuhay sa ligaw pagkatapos ng lahat ng oras ko sa mga ligaw na aso. Siyempre, ipagpapatuloy ko ang pagiging pulubi, sabi ni Torbert. Naisip mo na bang mamuhay ng kakaiba? Tanong ni Tyr. Kulat na tanong ni Tyr kay Torbert. Kinaway-kaway ni Torbert ang kamay niya. I'm used to the wild. You're not trying to find me a job, di ba? I told you that there's no way I'm ever going to work for the rest of my life. Pumalaklak si Tyr. Who the hell said I'd make you work? I've got a great place that will be perfect for you. Ang mga tao doon ay pawang mga ligaw, may magagandang personalidad at masarap kausap. Magugustuhan mo ito. Tumingin si Torbert kay Tyr ng masama. Pinasa naman ni Tyr ang nasa isip ni Torbert. Naging matalik tayong magkaibigan sa loob ng maraming taon. Bakit kita lilinlangin? Ang lugar na iyon ay kilala bilang Wolf's Den at mayroong isang kawili-wiling grupo ng mga tao doon. Wolf's Den? Tanong ni Torbert. Tama. Bawat tao doon ay napakarami, ang gusto mo. Paboran mo ako, buddy, sabi ni Tyr. Sa puntong iyon, biglang naging seryoso si Tyr. Kahit na ang dalawang ito ay madalas na nagkakagulo sa nakaraan, ni hindi nagbibiro kapag oras na para maging seryoso. Go on, sabi ni Torbert. Napakahalaga sa akin ang grupo ng mga tao sa Wolf's Den. Hindi ako pwedeng nandyan para bantayan sila araw-araw. Kaya kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Tyr. Pinaikit ni Torbert ang kanyang mga mata. Anong klaseng tulong? Pumunta ka doon at bugbugin mo sila. Hindi mo ba pinakagustong bugbugin ang mga aso? Kaya mo silang bugbugin na parang aso, sabi ni Tyr.
Sinusubukan ni Tyr na aanyayahan si Torbert na maging isang tagapagsanay sa Wolf's Den. Kahit na hindi matalo ni Torbert si Tyr, napakalakas pa rin niya bilang isang manlalaban. Tutal, pareho silang tinuturuan ni Tyr ng iisang guro. Kahit na ang mga karanasan ni Torbert sa mga nakaraang taon ay hindi kasing brutal ng kay Tyr, walang duda sa kanyang mga kakayahan. Natahimik sandali si Torbert na para bang nasa isang malalim na dilema. Nagpasya si Tyr na huwag siyang pilitin. Kung ayaw gawin ni Torbert, hindi siya pipilitin ni Tyr na sumunod. Sa huli, gayunpaman, si Torbert ay nag-inat ng tamad. Pagkatapos ng walang gaanong taon ng pamumuhay bilang isang lagalag, oras na para makahanap ako ng isang lugar kung saan maaari akong manirahan para sa kabutihan. Dahil sinabi mong gusto ko ang mga tao doon, maniniwala ako sa iyo at sasama ako sa iyo upang tingnan. Kabanata 225. Kay Tanner. Sumang-ayon kaagad si Torbert Octavius at tuwang-tuwang nagpasalamat si Tyr Summers sa kanya. Dinala ni Tyr si Torbert sa Wolf's Den. Tama si Tyr. Nang makita ni Torbert ang Wolf's Den sa unang pagkakataon, na-inlove agad siya rito. Lalo na interesado si Torbert sa isang malaking hunk tulad ni Matthew Collins. Bilang resulta, ang bilang ng miyembro sa Wolf's Den ay tumaas mula 16 hanggang 17. Sinabi ni Max Cheever na ilang mga bagong miyembro ang sasali sa kanila sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, ang Wolf's Den ay magkakaroon ng higit sa 20 miyembro. Isang gabi lang nasa Wolf's Den si Torbert. Kinaumagahan, nakatanggap si Tyr ng mensahe mula kay Max Cheever. Nagbago ang ranking ng Wolf's Den. Numero 1, Torbert Octavius. Pangalawa, Matthew Collins. Numero 3, Jamie Sander. Numero 4, Stephen Cole. Numero 5, Ash Blood. Bilang karagdagan sa mga ranking ng Wolf's Den, nagpadala rin si Max kay Tyr ng isang serye ng mga tala ng boses. Boss, saan mo nakita ang kakaibang ito? Kagabi, natalo niya ang lahat sa kanyang sarili at naging number 1 sa Wolf's Den. Ang iba sa mga kasama sa Wolf's Den ay nabaliw pagkatapos ng nakakagulat na karanasan. Boss, ang lalaking ito ay umabot na sa number 1 mula sa number 17. Dapat ba nating bigyan siya ng $5,100,000 bilang reward? Nakakagulat ito. Bahagyang tumawa si Tyr bago siya sumagot. Sundin ang mga patakaran. Bumalik sa Tacoma City, sa opisina ng batang presidente sa gusali ng Feather Group. Buong gabi, nag-viral ang balita tungkol sa batang presidente ng Feather Group na nakikipag-usap sa isang pulubi at hindi nawala ang kasikatan ng paksa. Pakiramdam ni Frankie Tanner ay nakararanas siya ng kumpletong pagkasira. Sa sobrang lakas, ibinasura niyang muli ang kanyang bagong itinayong opisina. This time, binaril na niya ang sarili niya sa paa. Ang una niyang plano ay maghanap ng pulubi para masira ang reputasyon ni Winifred Zia. Gayunpaman, sa halip ay sinira ng pulubi ang reputasyon ni Frankie. Habang ang bagay na ito ay patuloy na lumalaganap sa internet, ang buong Feather Group ay lubhang naapektuhan. Sa sandaling ito, walang paraan si Frankie para ilabas ang galit sa kanyang puso. Pulang dugo ang kanyang mga mata at gusto niyang makapatay ng tao. Sakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Ang pinuno ng departamento ng pagpaplano ng Feather Group, si Yvonne Zimmer, ay pumasok ng seryosong ekspresyon ng mukha niya. Young President, sabi niya. Say what you have to say and get it over with, sabi ni Frankie. Si Frankie ay nasa sobrang sama ng loob na hindi man lang niya makuha ang kahit kaunting interes sa napakarilag at kaakit-akit na si Yvonne. Kahapon, binugbog ni Frankie ang kanyang katulong. Bobby Ledger, grabe at pinalis pa siya sa company. Kaya naman, ngayon, walang nangahas na inisin si Frankie. Maingat na pumasok si Yvonne. Young President, ang plano ng kumpanya na ilunsad ang aming bagong brand, Summer Snow, online ay ganap na napigilan dahil sa mga negatibong balita na may kaugnayan kay Hillary White, kinakabahan niyang sabi. Kaakibat ng insidente kahapon, ang Feather Group ay lubhang naapektuhan, kaya she added. So what? Unot noong tanong ni Frankie at tumingin kay Yvonne. Umiling si Yvonne, so, the board of directors has suggested that the launch of the new brand, Summer Snow, should be cancelled. Young President, if you have no objections, this decision will take effect immediately, she said. Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, agad na namutla ang mukha ni Frankie. Tapos na. Tapos na ang lahat, galit na sigaw niya habang nagtatampo ang mukha. Nakausli ang mga ugat sa kanyang noo.
Pansamantalang ipinagkatiwala sa kanya ng ama ni Frankie na si Kai Tanner, na siyang chairman ng Feather Group sa kumpanya dahil kailangan niyang pumunta sa ibang bansa para pag-usapan ng isang business deal. Noong una, gusto ni Frankie na samantalahin ang pagkakataong ito upang ilunsad ang bagong brand, Summer Snow, upang makamit ang magagandang resulta sa mga bagong media channel. Gusto niyang ipakita sa kanyang ama na kaya niya. Ngunit sa huli, hindi lamang nabigo si Frankie na ilunsad ang Summer Snow, ngunit naapektuhan din niya ang mga umiiral na brand ng Feather Group. Pagbalik ni Kai, hindi ba niya papatayin si Frankie? No way. The launch of Summer Snow must not be forgone. Kapag nalaman ng tatay ko na nabagsak si Summer Snow bago pa man ito may launch, papatayin niya ako, sabi ni Frankie. Si Frankie ay nawawala ang kanyang mga marbles, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Si Yvonne, na nakatayo sa malapit, ay parang takot din. Ngunit, Young President, Feather Group ay nahaharap sa isang malaking krisis. Ang ating reputasyon ay nagsimulang gumuho sa maraming paraan. Kung ilulunsad natin ngayon ang Summer Snow, hindi lang tayo makakakita ng anumang kabutihan, ngunit maaari rin itong humantong sa mas masamang resulta. Baka bumagsak ang buong Feather Group dahil sa krisis na ito. Tinitigan ni Frankie si Yvonne na may dugong mga mata bago ito kumuha ng isang dokumento at ibinato sa kanya. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? I have rejected the suggestion from the board of directors. Kailangang ilunsad ang Summer Snow gaya ng plano, sumigaw siya ng malakas. Sa puntong ito, nasaraan ng loob si Frankie. Kahit na alam ng lahat sa kumpanya na hindi dapat ilunsad ang Summer Snow, matigas pa rin si Frankie na ipagpatuloy ang kanyang desisyon. Ang batang presidente ng Feather Group ay naging masama ang loob. Dahil empleyado lamang si Yvonne, kailangan niyang isagawa ang anumang desisyon ng kanyang superior. Kaya naman, walang paraan na mapipigilan niya si Frankie. Okay, Young President, sabi ni Yvonne. Gayunpaman, nang tumalikod na si Yvonne at lalabas na sana ng opisina, tumunog ang telepono ni Frankie. Nanginginig si Frankie habang tinitingnan ang pangalan ng tumatawag sa kanyang telepono. Pare, sabi ni Frankie matapos sagutin ang tawag, nanginginig ang buong katawan. Bago pa man makapagsalita si Frankie, narinig na ang galit na boses ni Kai sa telepono. Frankie Tanner, what are you doing? What the hell is going on? Magkasunod na tanong ni Kai. Agad namang natigilan si Frankie. Pare, ako? Sinubukang ipaliwanag ni Frankie. Give the order to cancel Summer Snow's launch immediately. Are you trying to bring down the entire company? I'll be coming home tonight. Stay at home and wait for me, sabi ni Kai bago ibinaba agad ang tawag. Matagal na natigilan si Frankie sa pwesto. Ang kanyang telepono ay nahulog sa lupa sa isang kalabog. Pagkatapos noon ay bumagsak siya sa sahig na parang naubos lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Noong gabing iyon, sa villa ng pamilya Tanner, maririnig ang kahabag-habag na pag-iyak sa buong magdamag. Isang matangkad at matipunong lalaki na nasa unang bahagi ng edad 50 ang bumalot kay Frankie na naglabas ng galit. Ang lalaking ito ay si Kai Tanner, ang ama ni Frankie, at ang chairman ng Feather Group. Si Kai Tanner ay isa ring walang awa na tao na binugbog ang kanyang anak na parang aso. Tinagtagal, ang katawan ni Frankie ay natatakpan ng mga sugat ng letigo at ang tanawin ay nakakapangilabot. Kawakas ay hindi na nakatiis ang asawa ni Kai na nakatayo sa malapit at sumugod siya para agawin ang letigo kay Kai habang sinisigawan siya. Kai Tanner, you're out of your mind. This is your son. If you continue to hit him, you'll end up killing him, sigaw nito. Kabanata 226. Para sipay ng mga tao. Si Frankie Tanner ay parang isang maliit na bata na nakagawa ng isang malaking pagkakamali, nanginginig sa takot habang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Hindi man tinuloy ni Kai Tanner ang paghampas kay Frankie, galit pa rin siya. Ikaw ay basura. Ilang araw lang akong wala, ginugulo mo na ang kumpanya. Mas maaga pa kitang binalaan na huwag manggulo, but you ended up fine like Hillary White. Also, anong nangyari sa inyo ng pulubi na iyon? Sigaw ni Kai. Nanginginig si Frankie Tanner habang sumagot, pare, niloko ako ni Hillary White. Yung pulubi naman, wala akong ideya sa nangyari. Isa siyang psycho. Puro gawa-gawa ang mga bagay-bagay sa internet. Pare, sa tingin ko, ang Autumn Field Group ang nasa likod ng lahat ng ito. Huminga ng malalim si Kai at kitang-kita ang mga ugat sa kanyang noo. Autumn Field Group?
Isang maliit na kumpanya na ilang buwan pa lang naitatag, talagang deres na hominin ang Feather Group ko. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan, galit na sabi ni Kai. Pare, napakalayo na ng Autumn Field Group. Ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba nating i-pressure ang Autumn Field sa lahat ng mayroon tayo? Mabilis na tanong ni Frankie. Umuso si Kai. Now that you've made a mess of Feather Group, do you think we can afford the pressure on them? Let me think, sabi ni Kai habang patuloy na hinihimas ang kanyang mga temples. Sa lalong madaling panahon, isang malamig at palihim na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Bilang isang tao na ginawa ang kanyang negosyo bilang numero unong grupo ng fashion sa Riverdale Province, tiyak na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Naturally, mayroon siyang malikhaing pamamaraan upang malutas ang kanyang mga problema. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaisip siya ng mapanlikhang diskarte sa pagkuha ng Autumn Field. Kinabukasan, nagtipon sina Winifred Zia, Graham Davis, Joseph Zia, Alicia Landon at lahat ng high-level executive sa isang conference room sa Autumn Field Group. May emergency meeting kasi sila. Kabalbala ng pambubuli. Matagal nang sinusubukan ni Joseph na pigilan ang kanyang galit. Masyado nang lumayo ang Feather Group. Talagang sinusubukan nilang kunin ang Autumn Field sa presyong $80 million. Sobra na ito, he added. Hindi lamang nagalit si Joseph, ngunit ang iba pang mga executive ng Autumn Field na naruroon ay tila parehong nabalisa. Ang desisyon ng Feather Group ay talagang napakahirap tanggapin. Noong nakaraan, ang Autumn Field Group ay gumastos ng higit sa $20 milyong upang itatag ang sarili nito. Pagkatapos ng ilang buwan ng nakakapagod na pagsisikap na lumago, ang halaga ng merkado ng Autumn Field Group ay lumampas na sa $100 milyong. Kasama ng bagong brand ng Autumn Field Group na gumaganap na ngayon ng mahusay sa online at offline, ang kasalukuyang market value ng Autumn Field ay hindi bababa sa $200 milyong. Higit sa lahat, sa bilis na lumalaki ang Autumn Field, mayroon itong walang hangganang hinaharap. Sa katunayan, nagawa nitong pumasok sa pandaigdigang merkado sa loob ng ilang taon at naging isang kilalang multi-bilyong negosyo sa buong mundo. Sa makatuwid, ayon sa normal na presyo ng pagbili, kung talagang may gustong bumili ng Autumn Field ngayon, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300 milyon. Bukod pa rito, nasaraan ng loob ang Feather Group sa pagsisikap na makuha ang Autumn Field sa presyong $80 milyong. Dapat sa impyerno na lang sila napunta. Tila sobrang sama ng loob din ni Winifred. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi tayo kayang talunin ng Feather Group gamit ang matapat na pamamaraan. Ngayon, gusto na nila tayong sipain dahil lang sa mas makapangyarihan sila. Wika ni Winifred. Chief Zia, sinabi nila sa amin na bibigyan nila kami ng 3 araw upang isaalang-alang. Kung hindi kami pumayag sa kanilang malupit na mga kahilingan sa loob ng 3 araw, gagawin nila ang mga hindi pangkaraniwang paraan, sabi ni Graham, na nasa tabi niya. Malamig na ngumuso si Winifred. Anong pambihirang ibig sabihin? Hindi pa rin malinaw sa puntong ito, ngunit ang Feather Group ay isang matatag na kumpanya na nasa Tacoma City sa loob ng halos 2 dekada. Kahit na ang kanilang reputasyon ay lubhang naapektuhan, sila ay isang malaking negosyo. Kung handa silang saktan ang kanilang mga sarili ng kaunti upang ibagsak tayo. Ang Autumn Field ay hindi makakaligtas sa atin ng lubusan at gawin tayong bangkarote sa loob ng 1 buwan, sabi ni Graham. Ito ang pinakamabigat na problemang kinakaharap ngayon ng Autumn Field. Ang Feather Group ay isang malaking negosyo, at ang Autumn Field ay masyadong mahina sa puntong ito. Kung gusto ng kanilang kalaban na sugpuin ang Autumn Field anuman ang kahihinatnan, talagang hindi nila magagawa ang tama. Kung hindi sila makaligtas, mawawala sa kanila kahit ang $80 milyong. Napakunot ng noo si Winifred. Gayunpaman, laban sa isang ganap na nangingibabaw na puwersa, wala siyang maisip na solusyon sa problemang ito. Biglang tumahimik ang buong conference room ng mahabang panahon. Noon biglang nagring ang phone ni Winifred. Ang tumatawag ay may hindi pamilyar na numero at hindi niya sinasadyang pinindot ang button para sagutin ang tawag. Sa kabilang panig ng tawag, narinig ang boses ng isang medyo may edad na. Hello, Miss Zie. Allow me to introduce myself. My name is Kai Tanner, Chairman of Feather Group, Ania. Agad namang napalingon ang lahat ng nasa conference room kay Winifred. Si Winifred naman ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Kamusta, Chairman Tanner? Tanong niya.
Actually, I'm not doing very well, aniya sa malalim na boses. Miss Zie, I'm actually quite impressed that you were able to defeat Feather Group in launching a new brand before. In fact, nilagay mo pa sa kahihiyan ng Feather Group. To be honest, I'm very pissed right now, idinagdag. Umunat ang noo ni Winifred. Chairman Tanner, gumamit kami ng mga lehitimong paraan. Umalaklak si Kai. So, are you implying that the means Feather Group used were not legitimate? Okay, Miss Zie, I'll cut the crap. Honestly, I admire you quite a lot. I'm sure alam mo kung bakit ako tumawag. $80 million. Hindi ka sasamantalahin ng Feather Group sa ngalan ng Feather Group. Gawing subsidiary na kumpanya ang Autumn Field sa ilalim ni Frankie. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Pagkasabi ni Kai ng mga iyon ay napakagat ng ngipin si Winifred. Ganyan kung paano kinuha ng isang may-ari ng lupa ang isang piraso ng lupa at pinilit ang mga naninirahan dito na mag-farm para sa kanya noong unang panahon. Ito ay imposible, tiyak na sabi ni Winifred. Nagsimulang tumawa ng malakas si Kai. Miss Zie, ibig sabihin tumanggi ka. Nakakahiya. Bakit hindi kita bigyan ng 3 araw para pag-isipan ito? Tutal bata ka pa naman. Masyado kang padalos-dalos. Kung hindi ka pumayag sa alok ko sa loob ng 3 araw, dudurugin ko ang buong Autumn Field Group, aniya. Hinawakan ni Winifred ang telepono at hindi mahanap ang mga salitang sasabihin kahit sa mahabang panahon. Sa sandaling iyon, pumasok si Tear Summers at lumapit kay Winifred bago inagaw ang telepono sa kanya. Ikaw si Kai Tanner, di ba? My name is Tear Summers. I am Winifred Zea's husband. You are bullying someone who is weaker than you. How dare you bully my wife? I'm very upset. Now, sasabihin sa iyo sa isang napaka-responsableng paraan bago mag-umaga, ang buong Feather Group ay mawawala sa Tacoma City. Kabanata 227. Dolly Paul. Ano ang ibig sabihin ng pagiging dominante? Marahil, si Tear Summers ang perpektong sagisag ng salita ngayon. Kung may ibang nagsabi ng mga sinabi ni Tear, lahat ng tao sa conference room ay iisipin na siya ay nasisiraan ng loob. Gayunpaman, ito ay nanggaling mismo kay Tear. Kaya naman, walang sino man sa kwarto ang mag-iisip na nagbibiro si Tear. Maging si Kai Tanner, na nasa kabilang dulo ng tawag, ay nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang anit nang marinig ang boses ni Tear. Gayunpaman, si Kai ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Nagsimula siyang tumawa ng malamig pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Wala pang nang-ahas na makipagbiruan sa akin tulad mo, sabi ni Kai. I never joke with people I don't know well. You should look after yourself. It's not too late to liquidate some of your assets now. Otherwise, kapag sumikat ang araw bukas, mamahalin mo ang lahat, sabi ni Tear bago ibinaba ang tawag direkta. Pagkatapos ay ibinalik niya ang telepono sa mga kamay ni Winifred Zia at tumingin sa kanya na may ngiti sa labi. Mukhang kailangan ng asawa mo na alagaan ito sa huli, sabi ni Tear. Medyo nabigla pa si Winifred. Baka sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Kung tutusin, paano kayang sirain ni Tear ang isang grupo ng negosyo na kasing laki ng grupo ni Frankie? Hinawakan ni Tear ang baba ni Winifred sa harap ng lahat. Asawa, mukhang hindi ka talaga naniniwala sa akin. Bakit hindi tayo tumaya ulit? Kung ang Feather Group ay bumagsak bago magbukang liwayway, paano kung ikaw ang magkusa na halikan ako? Tanong ni Tear. Lalong naging makapal ang mukha ni Tear. Upang maging mas tumpak, nagsimula na siyang maunawaan ang mga payo ni Juan Yates. Ngayon, tinutokso ni Tear si Winifred anuman ang oras o nasaan sila. Nahihiyang namula si Winifred. Tear, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Walang kamalay-malay na itinaas ni Tear ang kanyang kamay na nagbigay ng takot kay Winifred. Napagtanto ni Joseph at ng iba pa kung ano ang nangyayari ay mabilis na lumabas ng opisina sa napakadisiplina na paraan. Wang! Pagkaalis na ng mga taong ito ay sinampal na agad ni Tear si Winifred sa puwetan. Nakalimutan mo na naman ba? This time, tinuturuan lang kita ng leksyon. Next time, hindi ko na sila hihintayin na umalis, aniya. Nais ni Winifred na masipa niya si Tear hanggang mamatay, ngunit hindi niya magawa ang sarili. Tear, about Feather Group, ikaw. Sabi niya, kailan pa kita binaygo? Confident na tanong ni Tear. Pero dapat mong tandaan ito.
Kung aayusin ko ang Feather Group bago bukas ng umaga, dapat mo akong halikan, dagdag niya. Matapos makipaglandian kay Winifred saglit, bumalik si Tyr sa opisina nito sa security department. Pagkatapos nun, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Maririnig sa kabilang dulo ng tawag ang boses ng isang tunay na takot na takot. Kuya Tyr, hindi ako makapaniwalang tumawag ka. Isang karangalan talaga para sa akin, Alex Leonard, ang makatanggap ng tawag mula sa iyo. Ano ang maitutulong ko sa iyo, Kuya Tyr? Tanong ni Alex Leonard. Si Alex ang chairman ng Leonard Group sa Tacoma City. Kahit na ang pamilya Leonard ay hindi kasing kapangyarihan ng Feather Group, mataas pa rin ang ranggo nila sa listahan. Sa huling pagkakataong gustong gamitin ni Charlotte Fisher ang pamilyang Leonard para labanan ang Autumn Field, si Tyr ay nagpunta upang ayusin ang score kay Alex ng mag-isa. Sa loob ng ilang minuto, ang pamilya Leonard ay nasa estado ng kaguluhan at si Alex ay may lasa ng impyerno. Simula noon, parang Diyos na nilalang si Tyr kay Alex. Alex, ang pamilya Leonard ay nasa pangalawang pwesto sa Tacoma City sa loob ng maraming taon, hindi ba? Ang Feather Group ay hindi masyadong naging mabait sa pamilya Leonard nitong mga taon, tama? Tanong ni Tyr. Sa kabilang dulo ng tawag, nagulat si Alex. Brother Tyr, ang Feather Group ay ang numero 1 negosyo sa fashion sa Tacoma City at may makajos na tangkad sa timog. Walang paraan ang pamilyang Leonard na makakalaban sa kanila, mabilis na sabi niya. So, Alex, gusto mo bang hindi na maging pangalawa ang pamilya Leonard after so many years? I'm going to give you the opportunity to do so right now, sabi ni Tyr. Medyo natigilan si Alex habang nanatiling tahimik sa tawag. Pagkatapos noon, may pumasok sa isip niya. Sa nakalipas na ilang araw, nagkaroon ng balita tungkol kay Frankie at Autumn Field. Alam ni Alex ang lahat ng ito. Ngayon, siguradong pinagalitan ng Feather Group si Tyr, ang maladyos na figure. Ito ang kanyang pagkakataon na maangkin ang numero 1 pwesto. Biglang natuwa si Alex. Brother Tyr, please be straightforward. If it's something I can do, I am willing to risk my life for you without excuses, sabi ni Alex. Nais niyang ipakita kung gaano siya katapat kay Tyr noon sa pamamagitan ng pagpunit ng puso para sa kanya. Natural, natuwa si Tyr sa reaksyon niya. Sa loob ng 10 minuto. Ang halaga ng stock ng Feather Group. Ang mga online na flagship store, ang mga pamumuhunan sa ibang bansa, at lahat ng channel at negosyong nauugnay sa kanilang grupo ay sasailalim sa matinding pagkawasak. Magkakaroon ng kaguluhan sa Feather Group. Gusto kong makipag-ugnayan ka sa lahat ng kumpanyang nauugnay na sakupin ninyo ang mga mapagkukunan at industriya ng Feather Group. Buzz. Pagkasabi pa lang ni Tyr ng mga iyon ay parang sisubog na ang isip niya. Kung hindi niya naranasan ang pangyayari noon, iisipin niyang nasisiraan na si Tyr Summers. Paano babagsak ang malaking Feather Group sa patak ng isang sombrero? Ngunit hindi nagalinlangan si Alex sa sinabi ni Tyr dahil ang kanyang sariling kumpanya ay dumanas ng matinding dagok sa nakaraan. Sa loob ng ilang minuto, halos naging dahilan ng pagkalugi ni Tyr ang buong pamilya Leonard. Okay, Kuya Tyr. Hindi kita pababayaan, sabi ni Alex. Good luck, sabi ni Tyr. Nakangiting ibinaba ni Tyr ang tawag. Sa katunayan, hindi magiging mahirap para kay Tyr na pabagsakin si Frankie sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa Regal Palace. Ngunit ayon sa sinabi ni Tyr kay kanina, ang pagpuksa sa Feather Group sa magdamag ay may mga hamon. Kaya naman, nakipag-ugnayan si Tyr kay Alex, isang sinumpaang kaaway ng Feather Group, at hiniling sa kanya na makipagsanib puwersa sa ibang mga kumpanya upang tumulong na hatiin ang negosyo ni Frankie. Dahil dito, hindi magiging isyo ang ganap na paglamon ng Feather Group sa magdamag. Sa gabi, ang buong tanghali ay nakabitin sa langit. Tahimik at payapa ang lahat sa ilalim ng maliwanag at walang kamali-mali na liwanag ng buwan. Ito ay isang napaka-komportableng gabi, ngunit sa ilalim ng coziness na iyon ay isang walang katapusang bloodbath. Pagkatapos maglabas ng direktiba si Tyr sa pamamagitan ng Regal Web, sinimulan ng kanyang mga tao sa Regal Palace ang isang mapangwasak na operasyon laban sa Feather Group. Ang mga sungay ng labanan ay lumabas para sa isang digmaan na walang mga armas. Upang maging tumpak, ito ay hindi isang digmaan, ngunit sa halip ay isang malawakang pagpatay. Walang alinlangan, ito ay isang panig na maslaughter. Tikay, gayunpaman, ay lubos na nakakalimutan sa mga nangyayari.
Nang makatulog na silang mag-asawa, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono, isang indikasyon na ang kanyang buhay ay nasa linya. Kabanata 228. Malapit nang bumagsak ang kumpanya. Sa sobrang antok, sinagot ni Kay Tanner ang tawag. Medyo nagalit siya dahil nandidiri siya kapag may nang istorbo sa kanya kapag nagpapahinga siya. Ngunit nang marinig niya ang boses ng isang manager na namamahala sa overseas development ng kumpanya, agad na tumalbog si Kay sa kanyang kama. Boss, may kakilabot na nangyari. Something major. Isang hindi kilalang kumpanya ang grabing sinabotahe ang presyo ng stock natin sa ibang bansa. Sa loob ng isang oras, halos 300 million na ang nawala sa market value. Halos tumama ang presyo ng stock natin, he said. Ano? Gulat na gulat si Kay. Bago niya malaman kung ano ang eksaktong nangyayari, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa isang kawani na namamahala sa mga lokal na daloy ng negosyo. Sa kanyang phone occupied, si Kay ay nagsimulang magkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Mabilis siyang lumipat sa kabilang tawag. Boss, may mga problema sa lahat ng online na channel ng Feather Group. May nakitang virus sa lahat ng pathway ng koneksyon para sa mga advertisement na inilathala ni Frankie sa mga platform ng iba pang partnering channel. Inatake ng virus ang lahat ng platform ng partnering channel, na nagresulta sa malaking pagkalugi sa lahat ng mga platform na iyon. Ngayon, mahigit 100 ng mga tatak na iyon ang nakipag-ugnayan sa amin na humihiling sa Feather Group na magpaliwanag, sabi niya. Nakaramdam ng goosebumps si Kay sa buong katawan niya. Ang kanilang mga patalastas ay sinasabing nahawaan ng virus. Joke ba ito? Beep, beep, beep. Walang tigil na tumunog ang phone ni Kay. Ang mga tawag mula sa Departamento ng Pagpapatakbo, Departamento ng Marketing, Departamento ng Pag-unlad, at Departamento ng Disenyo ay sunod-sunod na dumating. Pakiramdam ni Kay ay namamanhid ang kanyang anit. Mabilis niyang sinuot ang kanyang damit at nagmadaling pumunta sa headquarters ng kumpanya. Habang papunta siya doon, hindi tumitigil sa pag-ring ang phone niya. Bukod sa mga management staff mula sa sarili niyang kumpanya, panay din ang pagtawag sa kanya ng ilang matagal na niyang kaibigan na nakatrabaho niya ng maraming taon. Para sa ilang kadahilanan, sinabi nilang lahat na nakipagtalo si Kay sa isang maladyos na figure at direktang naapektuhan ang kanilang mga kumpanya. Ngayon, lahat ng mga partner ni Kay ay tumatawag para kanselahin ang kanilang partnership sa Feather Group. Sa katunayan, hiniling nila na bayaran ang Feather Group noon para sa kanilang mga pagkalugi. Sa oras na dumating si Kay sa punong tanggapan ng kumpanya, lahat ng mga high-level executive ay sumugod na. Chairman Tanner, 12 ng mga online na brand ang nahak ng mali siya. Tinago nila ang presyo ng lahat ng aming produkto sa 1 sentimo. Sa loob ng isang oras, nawalan kami ng daan-daang milyon sa mga organisadong grupo na sinasamantala ang pagsasaayos ng presyo na ito. Chairman Tanner, ang investment capital na ginastos namin ay na-freeze. May nag-claim na kung paano kami namuhunan ay labag sa batas. Chairman Tanner, ang Leonard Group ay nakikipagtulungan sa ilang lokal na kumpanya upang negatibong maapektuhan ang aming presyo ng stock. Ang aming presyo ng stock ay tumama sa pinakamababa. On top of that, they are also buying up our stocks like crazy. Chairman Tanner, ang mga bagong ari-arian na aming itinayo ay kinu-question din para sa kanilang kalidad. Lahat sila ay isinara magdamag ng kaukulang departamento. Bukod dito, ang mga bagong disenyo ng fashion na inilunsad namin ay lahat ay nasa ilalim ng pagsusuri para sa kanilang kalidad. Ang aming kasosyo ay tinapos ang aming pakikipagtulungan at humihingi ng kabayaran. Samantala, ang pamilyang Leonard ay nahuli ang lahat ng aming mga kasosyo. Ang mga kawani ng pamamahala na ito ay nagpahayag ng sunod-sunod na masamang balita. Pagsapit ng hating gabi, napahigi si Kay sa kanyang upuan matapos makinig sa 12 ng masamang nangyayari sa kanyang kumpanya. Kawakas, wala nang masamang balita dahil ibinente ng ilang malalaking shareholder ang kanilang mga share sa isang shareholders meeting. Itinulak pa ng Board of Directors na ipahayag ng Feather Group ang pagkabangkarote nito. Kasabay nito, marami sa mga asset ng Feather Group ang ibinebenta ng magdamag sa mababang presyo. Maraming tao ang nadama na ang kumpanya ay nasa wakas nito, at kung hindi sila kumilos kaagad, mawawala sa kanila ang lahat sa pagsikat ng madaling araw. Mula noong sinagot ni Kay ang kanyang unang tawag hanggang ngayon, 2 oras lang ang lumipas. Ang dambuhalang Feather Group ay nanginginig sa kaibuturan nito sa kabila ng pagiging isang matatag na negosyo sa loob ng halos 2 dekada sa Tacoma City.
Ang lahat ay nag-aalala na ang kumpanya ay malapit ng bumagsak. Samantala, umupo si Kay sa upuan ng kanyang chairman, basang-basa sa kanyang pawis na halos parang nagkasakit siya. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, kahit na ang isang walang alam ay alam na ang Feather Group ay dapat na gumawa ng isang maladyos na figure. Imposibleng hindi malaman ni Kai. Hawak niya sa kamay ang phone niya at nag-alinlangan ng matagal bago tuluyang i-dial ang number ni Winifred Zia. Gusto niyang humingi ng tawad kay Winifred at humingi ng tawad dito. Bagamat tumanggi si Kai na paniwalaan na si Winifred ang dahilan ng lahat ng ito, maiisip niya lamang na siya ito sa puntong ito. May tumatawag sa kanya, pero hindi si Winifred. Sa halip, ito ay si Tear Summers. Isang napakababa ngunit malamig na boses ang maririnig mula sa kabilang dulo ng tawag. Kay Tanner, I told you, a negotiation is out of the question, sabi ni Tear. Umagsak ang phone ni Kai sa lupa kasabay ng kalabog. Hindi nagtagal, nawala ang dilim ng gabi habang papalapit na ang bukang liwayway. Sa wakas, naging maliwanag ang langit. Ni minsan ay hindi lumabas si Kai sa opisina ng chairman sa buong magdamag. Mula hating gabi hanggang ngayon, nakaupo siya sa parehong lugar at pumirma ng 12-dosenang mga kasunduan. Ang kanyang kumpanya ay naisangla. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang bahay at maging ang kanyang sasakyan. Walang pagpipilian si Kai dahil ang matinding pinsalang ginawa kagabi ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga partner ng Feather Group. Kinailangang tiisin ng Feather Group ang mga pagkalugi na ito. Kaya naman, walang pagpipilian si Kai kundi ibenta ang kanyang mga ari-arian para mabayaran ang kanyang utang. Sa pagsikat ng araw ay pumuti na ng tuluyan ang buhok ni Kai. Ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mukha ay namutla. Para siyang zombie na nakadapa sa office chair niya. Nakaluhod sa tabi niya si Frankie Tanner. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Frankie kung bakit nasira ang kumpanya ng kanyang pamilya sa loob lang ng isang gabi. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Alex kasama ang isang grupo ng mga kilalang individual ng Tacoma City sa industriya ng fashion sa likod niya. Bawat isa sa kanila ay tila masayahin at masigla. Para silang salamin na katapat ng itsura ni Kai ngayon. Kuya Tanner, hindi maganda ang itsura mo. Think on the bright side. May ups and downs sa buhay. Normal lang, sabi ni Alex. Pinandilatan ni Kai si Alex at ang entourage sa likod niya na may dugong mata habang nagngangalit ang mga ngipin. Alex Leonard, napakalupit mo. Naging mabuti sa iyo ang Feather Group all this while. How could you loot a burning house like this? Hinati-hati mo ang buong Feather Group. You bunch of ungrateful, galit na sigaw ni Kai. Samantala, malamig na tumawa si Alex at ang iba pa. Kay Tanner, palagi kaming binubuli ng Feather Group, ang maliliit na negosyo dahil lang sa malaking negosyo ka. Paano mo masasabing mabuti ka sa amin? Ang mga bagay ay umabot sa puntong ito. Walang kwenta ang pagsasabi ng lahat ng kalokohang ito. Pumili ang pamilya Leonard sa punong tanggapan ng Feather Group dito. Ngayon, hindi na sa iyo ang lugar na ito. Ito ay sa akin. Umalis ka na sa lugar na ito ngayon din, sabi ni Alex. Huminga ng malalim si Kai. Pakiramdam niya ay naubusan ng enerhiya ang buong katawan niya. Si Frankie, na nakaupo sa lupa sa tabi niya, ay mukhang natatakot. Para siyang nawala ng malay. Alex Leonard, sabihin mo sa akin. Bakit? Tanong ni Kai. Malamig na single ni Alex. Bakit? Hindi mo na ba alam ang sagot? Nakipagkulitin ka sa taong hindi mo kayang makipaglokohan. Kabanata 229. Isang huwad na aksidente. Kinabukasan, nag-viral sa internet ang balita tungkol sa Feather Group na naglaho magdamag. Ang itinatag na negosyo ng halos 20 taon na ang Tacoma City ay bumagsak sa magdamag. Ang mga asset ng negosyo nito ay lubusang hinati ng isang fashion group na pinamumunuan ng pamilya Leonard sa Tacoma City. Samantala, sa punong tanggapan ng Autumn Field Group sa Con City, ang mga manager mula sa bawat departamento sa kumpanya ay nanatiling tahimik nang malaman nila ang tungkol sa balitang ito. Sa sandaling iyon, ang thoroughly shocked ay isang understatement kung ginamit upang ilarawan kung ano ang kanilang nararamdaman ngayon. Parang ngayon lang sila nakakita ng isang makajos na figure sa langit. Nabaligtad ang kanilang pananaw sa mundo. Kagabi, sinabi ni Tear Summers na lilipulin niya ang negosyo ni Frankie ng magdamag. Ngayon, talagang nasira ang mga negosyo ni Frankie. Gaano kalakas si Tear para magawa ang ganoong gawain?
Sa sandaling ito, si Winifred ay parehong natulala sa balitang ito sa opisina ng chairman ng Autumn Field Group. Naglaho ang Feather Group ng magdamag at ang kanyang asawang si Tyr ang gumawa nito. Tyr Summers, ano pang sikreto ang tinatago mo sa akin? Tanong ni Winifred habang nakatayo sa harap ng bintana. Nagpatuloy siya sa pag-scroll sa mga balita online habang bumubulong sa sarili. Wham! Isang sampal ang dama po sa puwete ni Winifred. Laking gulat nito kay Winifred kaya nanginig ang kanyang katawan. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Tyr na nakatayo sa likuran niya na may masamang ngiti sa labi habang nakatingin sa kanya. Miss, bakit ang limutin mo? Kahit wala ako sa harapan mo, you cannot address me by my name. You must address me as your husband, Tyr said. Sa ngayon, parang nasanay na si Winifred sa kinikilos ni Tyr. Sa katunayan, nang simulan niyang tawagin si Tyr bilang asawa niya, hindi na niya naramdaman na mahirap sabihin ang salita tulad noong una siyang nagsimula. Husband, nasambit niya. Yeah. Much better, sabi ni Tyr at nagpakawala ng mahaba at komportableng buntong hininga. Feather Group is done for. I think nakalimutan mo na ang isang bagay na dapat mong gawin, he added. Namula naman ang mukha ni Winifred at mabilis niyang inilayo ang mukha sa kanya. Pilit siyang pinaikot ni Tyr at idiniin sa dingding. Nasa opisina sila ni Winifred at hindi ang kwarto nila sa bahay ngayon. Sa wakas, hindi na hamarang si Blair siya. Gagawin mo ba o dapat kong gawin? Tanong ni Tyr na may kasamang ngiti. Mabilis na tumibok ang puso ni Winifred. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa dibdib niya. Asawa. Ako. Ma'am. Bago pa man ito mapaghandaan ni Winifred ay idiniin na ni Tyr ang labi nito sa labi niya. Makalipas ang 3 buong minuto, tuluyan na siyang binitawan ni Tyr at sinapo ang labi nito. Tila takot na takot si Winifred habang nakatayo sa harapan niya. Biglang nakaramdam ng awkward ng sandaling iyon. Ngayon, ang bagong brand ng Autumn Field ay nailunsad na. Nagkaroon ng malaking pag-unlad sa online at offline, kumusta ang mga bagay sa mga opisyal na tindahan ng brand. Mabilis na tanong ni Tyr. Hiniling ko ang isang tao na makipag-ugnayan sa aming mga kontak. Sa ngayon, nagrente na kami ng 10 tindahan. Sa parehong oras, sumang-ayon ang Smith Group na ilan sa kanilang mga offline na tindahan upang i-promote ang tatak ng Autumn Field, sabi ni Winifred. Napaka-hands-on ni Zachary Smith sa pagkakataong ito. Nakausap ko na rin si Drake Tucker tungkol sa sentro ng lungsod. Pagdating ng panahon, gagawin nila ang opisyal na tindahan ng Autumn Field sa pinakamagandang bahagi ng sentro ng lungsod. Bahagyang tumango si Tyr sa sinabi niya. Totoo ba yan? Kulat at excited na tanong ni Winifred. Kailan ka pa nagsinungaling ang asawa mo? Nakalimutan mo na ba na pareho sina Drake at Zachary ay nasasakupan ko? Bukod dito, ang sentro ng lungsod ay palaging pag-aari ko. Maaari kang pumili sa alinmang lokasyon na gusto mo pagdating ng oras. Gayun din, ang Autumn Field ay hindi na isang processing plant lamang. Sa halip, ito ay isang kumpanya ng fashion na may sariling tatak. Kaya, nagpasya akong maghanap ng bagong gusaling pang-administratibo bilang bagong punong tanggapan ng Autumn Field, sabi ni Tyr. Natigilan si Winifred. I have thought about this too, but it's challenging to find a ready-built administrative building now. At saka napakataas ng gastos, she said. Don't worry about this. Let me sort this out for you. I think maganda ang headquarters ng ZA Group sa nakaraan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Tyr. ZA Group Tower, pag-uulit ni Winifred habang ang kanyang mga mata ay bahagyang nagkontrata. Tama. Tinira ng pamilya Hill ang pamilya Zia dati. Ang pamilya Zia ay may utang sa Golden Peony Bank kaya kinuha ng huli ang South Hill Plains. Kasabay nito, hawak din ng Golden Peony Bank ang ZA Group Building sa ilalim ng mortgage. Ngayon, makukuha natin ang ZA Group Building mula sa Golden Peony Bank sa mababang presyo, sabi ni Tyr. Talaga, parang excited si Winifred. Bagamat tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa pamilya Zia at lubos na nadismaya sa mga miyembro ng pamilya Zia. Ang ZA Group Building ay isang lugar na pinagtrabahuan ni Winifred sa loob ng maraming taon. Salamat, Tyr, sabi ni Winifred habang nakatingin kay Tyr ng may pasasalamat. Umalaklak si Tyr. You must never say things like this in the future. You are my wife. For you, I would do anything. These things don't mean a thing, sabi niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang gumana ang buong Autumn Field Group sa lahat ng larangan.
Maging ito online o offline, lahat ay nagtrabaho upang mapaunlad ang kumpanya ng maluwalhati. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Tier sa Golden Peony Bank at binayaran ang ZA Group Building mortgage. Ang ZA Group Building ay naging punong tanggapan na ngayon ng Autumn Field Group. Ang lahat ay tila nasa tamang landas. Isang umaga, umalis si Winifred para magtrabaho gaya ng dati. Siya ay papunta sa opisina upang makipagkita sa isang napakahalagang kliyente. Habang nagmamaneho siya, biglang tumalon sa harap ng kanyang sasakyan ang isang mukhang masungit na lalaki mula sa kabilang kalsada nang malapit na siyang makarating sa isang junction. Dahil sa gulat, hindi namamalayang natapakan ni Winifred ang preno. Huminto ang kanyang sasakyan halos kalahating metro ang layo mula sa lalaki. Gayunpaman, ang lalaki ay nahulog sa lupa at nagsimulang umiyak ng masakit. "Nataman ako! Nataman ako!" tawag niya. Natigilan si Winifred at galit na galit siyang bumaba sa kanyang sasakyan. "Sir, okay ka lang ba?" tanong ni Winifred habang walang malay na tinutulungan ng lalaki na makatayo. Gayunpaman, itinulak siya ng lalaki. "Tinaktan mo ako. Magbayad ka," sabi niya. Nadurog ang puso ni Winifred. Sigurado siyang hindi nataman ng kanyang sasakyan ang lalaking ito, ngunit hinihiling na nito sa kanya na bayaran siya. Napakalinaw, ito ay isang peking aksidente. "Sir, hindi naman kita nataman kinakabahang sabi ni Winifred. Kung tutusin, hindi pa nangyari sa kanya ang ganito. "Tinaktan mo ako. Kung hindi ka magbabayad, hindi kita papayagang umalis. Kung hindi mo ako babayaran ng kahit 10,000 dolyar, huwag kang mangarap na umalis," kumpiyansa niyang sabi. Nagpatunog siya na para bang binangga siya ni Winifred ng sasakyan niya. "Pero hindi ka man lang nasagi o dumaikit sa kotse ko. Nagpanggap ka ng aksidente," sabi ni Winifred. Malamig na tumawa ang lalaki. "Aminin mo. Tinamaan mo ako. Tumigil ka na sa kalokohan at bayaran mo ako. My legs hurt, sumasakit din ang mga braso ko. Masakit din ang natitirang bahagi ng katawan ko." Kabanata 230. Short-haired beauty. Sa ngayon, maraming tao ang nagkukumpulan, nagbubulungan ng nagbubulungan. Tiningnan ni Winifred Zia ang kanyang relo at napagtantong nauubusan na siya ng oras. Isang mahalagang kliyente ang naghihintay na makipagkita sa kanya sa kumpanya. Tila kailangan niyang ayusin ang ilang bagay gamit ang kaunting pera. Inilabas niya ang kanyang pitaka, kumuha ng 1,000 dolyar at iniabot ito. "Tara, bumangon ka na. Mukhang wala si Lady Luck sa tabi ko ngayon. May urgent matters pa akong aasikasuhin, let's call it even." Inabot ng lalaki ang pera, ngunit tila hindi niya sinusubukang bumangon sa lupa. "Hindi sapat ang 1,000. Hindi ko magawang magpa-medical check-up sa ospital gamit ito. Gayunpaman, 10,000 dolyar ang dapat gumawa ng paraan." 10,000. Napabuntong hininga si Winifred. Bagamat hindi ito malaking halaga sa kanya, nag-aatubili siyang maglabas ng napakaraming pera, lalo na sa isang sitwasyon kung saan wala siyang kasalanan. Bukod dito, wala siyang gaanong pera sa kanya ngayon. "Sir, hindi makatwiran iyon. Tinaktan mo ako. Paano kung nasugatan ako ng permanenteng kapansanan? Sobra na ba ang humingi ng 10,000 dolyar? Hindi ka aalis kung hindi mo ako bibigyan ng 10,000 ngayon." Sa isang banda, nauubusan na siya ng oras, posibleng nawawala sa meeting ang pinakamahalagang kliyente. Sa kabilang banda, siya ay naipit sa isang alitan dito, hindi makaalis. Nauubusan na ng pag-asa si Winifred. Biglang may silhouette na dumaan sa kanya. Wham! Sa isang paa sa kanyang dibdib, ang lalaki sa lupa ay sinipa. Lumapag siya medyo mahigit 1 metro ang layo. Napabuga siya ng hangin, namilipit ang mukha sa sobrang sakit. "Hinahamak ko ang mga taong tulad mo, malakas at malusog, ngunit sa halip na gumawa ng tapat na trabaho, niloloko mo ang mga tao upang makayanan. Gusto mo ng 10,000 dolyar, di ba? Well, heto." Naglakad siya palapit sa lalaki at ibinato sa kanya ang isang malaking balumbon ng pera. Sa wakas ay natanong ng mabuti ni Winifred ang estranghero. Siya ay maikli ang buhok na kagandahan na tila nasa 20s at lubhang kaakit-akit. Paano siya dapat ilarawan? Kung siya ay nagsuot ng maikling hairstyle, wala ni isang lalaki sa mundo ang makakapantay sa kanyang kabaitan at kagwapuhan. Kung sa halip ay mahaba ang buhok niya, siya ang magiging pinakamaganda sa lahat ng kababaihan sa planeta. Isang obra maestra na personal na nilikha ng Diyos. Ang isa ay nagtaka kung ang mga tao ay maaaring maging katulad niya.
Nakatayo sa likuran niya ang isang lalaki na may kaparehong edad, ngunit siya ay mukhang bastos at malupit, ang polar na kabaligtaran ng kanyang kasama. Ang isang sulyap ay sapat na upang malaman na ang mga taong ito ay nagmula sa isang background ng malaking kayamanan at impluensya. Ang ginang ay walang alinlangan na tagapagmana ng isang sosyalidad na pamilya. Tungkol naman sa lalaki, parang bodyguard niya ito, ngunit wala ang pinong aura na dala ng kanyang amo. Siya ay nagliliwanag ng hangin ng kagaspangan at alitan. Kunin mo siya, Jay, ipakita natin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng 10,000 dolyar. Sa utos ng maikli ang buhok na ginang, ang lalaki na ang pangalan ay Jay Blade ay humakbang patungo sa conman. Agad niyang tinapakan ang pulso ni conman. Isang malakas na putok na parang bali ng mga buto ang narinig. Please, please, stop it, maawa ka. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ng maikling buhok na ginang. She said, hindi naman tayo nagmamadali dito, di ba? Tingnan natin, 500 dolyares na ang nagastos niyan. Well, may 7,500 dolyar pa tayo. You may proceed, Jay. Oo. Pinuksan ni Jay Blade ang kanyang mga buko, naghahanda para sa sunod-sunod na suntok na sabik niyang ilapat sa kanyang biktima. Ang conman ay natakot sa kanyang buhay. Agad siyang napaluhod. Maawa ka. Please. Maawa ka sa akin. I'm sorry. Hindi ako sinaktan ng babaeng iyon. Napahiga ako sa lupa para i-scam ang pera niya. I promise never to do it again. Please give me a chance, I promise. Lumuhad siya sa harap ng dalawa habang umiiyak ng awa. Gayunpaman, tila walang balak tumigil ang ginang. Hindi makayanan ni Winifred na panoorin ito. She interjected, Miss, I think that is enough. I believe he has learned his lesson. Nang mapansing nagsalita na si Winifred, pumayag ang maikli ang buhok at sinabihan si Jay na huminto. Masunurin namang binawi ni Jay ang kanyang mga kamao. Kung tungkol sa manlilin lang, siya ay natakot na wala sa kanyang isip. Nanginginig ng marahas. Ibinalik niya ang 1,000 dolyar kay Winifred Zia at ang malaking balumbon ng 10,000 dolyar sa maikli ang buhok na ginang bago tumakas para sa kanyang kaligtasan. Umuso ang maikling buhok na ginang. Ito ay kung paano mo ipakita sa kanila ang malupit na paraan. Nagpasalamat si Winifred Zia sa hindi pamilyar na ginang. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, sa tingin ko ay hindi ako makakaalis dito ng ganoon kadali. Paumanhin, ngunit maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Gayon din, maaari ko bang makuha ang iyong numero ng telepono? Hayaan mo tayong mananghalian at magkasama mamaya bilang pagpapakita ng pasasalamat sa iyong tulong ngayon. Gayunpaman, matapang na tumingin kay Winifred ang maikling buhok na babae na tila isang pangunahing tauhang babae sa isang adventure comic book. Na, it is no big deal. Kinamumuhian ko talaga ang mga hamak na tulad niya at masaya akong tumulong lang sa isang estranghero na nangangailangan. Hindi ko ibinubunyag ang aking pagkakakilanlan kapag gumagawa ako ng pawang gawa. Tinitik niya ang kanyang mga daliri. Jay, alis na tayo. Kaya, umalis sila, naiwan ng isang nalilitong Winifred. Hindi niya masyadong inisip ang bagay na iyon dahil may appointment pa siyang dadaluhan. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar ang kanyang sasakyan. Sa sandaling ito, ang maikling buhok na dilag at si Jay ay dumating sa isang junction sa unahan. Isang pulang luxury car ang nakaparada sa harap mismo ng traffic light at isang mahabang pila ng mga sasakyan ang naghihintay sa likod. Walang pasensya na bumusina ang mga sasakyan. Ilang driver na ang naka-cellphone na sinusubukang makipag-ugnayan sa traffic police. Medyo nabugbog si Jay. Miss, you should do something with that temper of yours. Look at you, deserting your car right at traffic light. Tingnan mo ang sikip sa likod natin. Pinandilatan ng short-haired lady si Jay at sinabing, ako ba ang sinisisi mo? Napabuntong hininga siya. Hindi ko gagawin. Pilasan na natin at umalis dito, ayaw kong sipay ng mga galit na driver ang ating mga asno. Sumakay sila sa kotse, mabilis na pinaandar ang sasakyan, at binilisan ang takbo ng maging berde ang ilaw na nag-iiwan ng bakas ng usok sa kanilang likuran. Nagkataon, papunta rin sila sa Autumn Field Group. On their drive there, with his hands on the wheel, Jay asked, Miss, are you sure you really want to see Peter Summers? Hindi mo pa siya nakikilala o nakita man lang ang mga litrato niya, sigurado ka bang gusto mo siyang pakasalan?
Paano kung siya ay pandak at pangit na may mukha na puno ng mga pekes?